Sa isang sulok ng barangay Bagong Bayan, kung saan ang alikabok ay tila permanenteng disenyo na sa mga kalsada. Nakatayo ang isang maliit at lumang bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Doon naninirahan si Mang Isko, isang 75 taong gulang na lalaki na ang tanging kasama ay ang huni ng mga kuliglig at ang malat na tunog ng kanyang lumang radyo. Ang katahimikan sa loob ng kanyang bahay ay sapat na upang mabali ang puso ng sino mang makakarinig nito. Tuwing hapon, nakaupo si Mang Isko sa kanyang tumba-tumba, nakatingin sa 3 kwadro ng larawan sa dingding. Ang kanyang mga anak na sina Alfred, Althea at Benji. Nasaan na kaya kayo? Bulong ni Mang Isko sa hangin, habang ang isang butil ng luha ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang kulubot na pisngi. 3 taon na, 3 Pasko na ang dumaan. Sa labas ng kanyang maliit na dampa, ang mga kapitbahay ay naaawa sa kanya. Ang tingin ng lahat ay isa lamang siyang mahirap na matanda na iniwan na ng tadhana. Ngunit ang hindi nila alam, sa ilalim ng sahig ng kanyang silid, nakatago ang mga titulo ng 10 ektaryang lupain sa probinsya. Isang kayamanang sapat na upang mabago ang buhay ng sino man. Isang gabi habang nakatingin sa kawalan, nakaisip ng isang plano si Mang Isko. Hindi na niya kaya ang pangungulila. Gusto niyang malaman kung may puwang pa ba siya sa puso ng kanyang mga anak o kung ang tanging hinihintay na lamang ng mga ito ay ang balitang wala na siya. Kinaumagahan, kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at nanginginig ang mga kamay na tinawagan ang panganay na si Alfred. Hello, sino to? Busy ako. Boses ni Alfred sa kabilang linya. Halatang naiirita. Sino ka? Nasaan ako? Bakit madilim? Pautal-utal na sagot ni Mang Isko. Nagkunwari siyang nalilito. Ang boses ay puno ng takot. Tay? Si Alfred to. Anong sino ako? Huwag kang magbiro ng ganyan. Ah, Alfred? Sino si Alfred? Ang nanay ko. Nasaan ang nanay ko? Patuloy ni Mang Isko sa kanyang pag-arte. Narinig niya ang malalim na buntong hininga ni Alfred sa kabilang linya. Ayan na nga bang sinasabi ko. Liyanin ka na talaga, tay. Wala na nga si nanay. 10 taon na. Makinig ka, ha? May meeting ako. Huwag ka nang tatawag-tawag kung wala ka namang sasabihing matino. Napapikit si Mang Isko nang ibaba ng kanyang panganay na anak ang telepono. Masakit, ngunit hindi siya sumuko. Tinawagan niya si Althea, ang kanyang kaisa-isang anak na babae, na ngayon ay asawa na ng isang mayamang negosyante. Althea, anak, may nakapasok na bata sa bahay. Kinukuha ang mga plato ko. Hikbi ni Mang Isko. Tay, ano ba? Walang ibang tao dyan. Baka naman pati multo, kinakausap mo na. Sagot ni Althea. Alam mo, tay, kailangan mo na sigurong dalhin sa home for the aged. Nakakahiya na sa mga kumari ko kung malalaman nilang ganyan ka na. Althea, gutom na ako. Nasaan ang kusina? Diyos ko, tay, ang laki-laki ng bahay mo. Ay mali, ang liit-liit lang yan pero naliligaw ka pa. Pasensya na, may party akong pupuntahan. Magpaluto ko na lang sa kapitbahay. Ganoon din ang naging tugon ni Benji, ang bunso. Ang tanging sinasabi nito ay, Tay, hulyanin ka na. Huwag mo na kaming gambalain. Mag-ingat ka na lang dyan. Lumipas ang mga linggo. Walang kahit isang anak ang sumipot. Walang nagdala ng pagkain
Walang nagtanong kung kumusta na ang kanyang kalusugan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong naging matindi ang pagpapanggap ni Mang Isko. Lumalabas siya ng bahay suot ang magkakaibang pares ng tsinelas o kaya naman ay nakatitig sa bakod at kinakausap ang mga halaman. Isang araw habang nasa palengke si Mang Isko ay nagkukunwari na hindi alam kung paano bibilangin ang kanyang barya. Isang batang babae na mukhang pulubi ang lumapit sa kanya. Siya ay si Andrea, isang 22 taong gulang na ulila na nabubuhay sa pagtitinda ng sampagita at pagtulong sa mga mamimili. "Lolo, tutulungan ko na po kayo," malambing na sabi ni Andrea. Kinuha nito ang maliit na supot ng gulay ni Mang Isko. "Ako na po ang magbibilang ng barya nyo para hindi po kayo madaya." Tiningnan ni Mang Isko ang dalaga. Marumi ang damit nito, payat at bakas ang hirap ng buhay. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa busilak na kalooban niya. "Sino ako, iha? Bakit mo ako tinutulungan?" Tanong ni Mang Isko. Pinapanatili ang kanyang karakter. Ngumiti si Andrea. "Kahit hindi niyo po alam kung sino kayo, alam ko po na kailangan niyo po ng tulong. Huwag po kayo mag-alala. Ihahatid ko po kayo sa inyo." Mula noon, naging anino na ni Mang Isko si Andrea. Araw-araw, pagkatapos magtinda, dumediretso ang dalaga sa dampa ng matanda. Nililinis niya ang bahay, ipinagluluto ang matanda, at kahit hindi siya kinakausap ng matino ni Mang Isko, matyaga siyang nagkuwekwento tungkol sa kanyang mga pangarap. Pangarap na makapag-aral muli at magkaroon ng sariling maliit na lupaing matataniman. "Alam mo, Lolo, kung may pera lang po sana ako, bibilhan po kita ng malambot na kama at ipapagamot ko po kayo para maalala nyo na po ang lahat," sabi ni Andrea habang sinusubuan ng lugaw ang matanda. "Bakit mo ito ginagawa, Andrea? Wala naman akong may babayad sa'yo," tanong ni Mang Isko sa isang sandaling tila nagbalik ang kanyang bait. Hinawakan ni Andrea ang kamay ng matanda. "Hindi naman po lahat ng bagay sa mundo ay kailangang may bayad. Lolo, noong bumanaw po ang tatay ko, wala po akong nagawa. Ngayon, parang kayo na rin po ang tatay ko." Tumulo ang luha ni Mang Isko. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na pagkamangha. Ang sarili niyang dugo at laman ay itinakwil siya dahil sa kanyang pagkawala ng isip. Samantalang ang isang taong wala namang kinalaman sa kanya ay ibinibigay ang lahat. Dumating ang araw na itinakda ni Mang Isko. Nagpadala siya ng mensahe sa isang abogado, si Attorney Santos, na matagal na niyang pinagkakatiwalaan. Pinatawag niya ang kanyang 3 anak para sa isang huling pagtitipon. Nang makarating ang balita kina Alfred, Althea at Benji na tungkol ito sa mana, tila mga kidlat silang nagunahan sa pagpunta sa lumang dampa. Pagdating nila, nadatnan nila si Mang Isko na nakahiga sa isang manipis na banig, tila mahinang-mahina. Sa tabi niya ay ang abogadong si Attorney Santos at ang naguguluhang si Andrea. "Tay, narito na po kami," sigaw ni Alfred na agad lumapit sa kama. "Ano ba tong sinasabi ni Attorney Santos na may ipapamana ka daw? Akala ko ba mahirap ka lang?" "Oo nga po, tay," dagdag ni Althea habang nagpapaypay at pilit na hindi humahawak sa mga gamit sa loob ng dampa. "Sabi pa ni Benji, baka daw may nakatago kang ginto rito." Tiningnan sila ni Mang Isko ng matagal. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang bumangon. Ang kanyang boses na dati ay pautal-utal
ay tila nawawala sa sarili, ay biglang naging buo, matatag, at punong-puno ng otoridad. Tumayo kayo ng maayos, utos ni Mang Isko. Nagkatinginan ng tatlo. Tay, akala ko ba ulyanin ka na? Tanong ni Benji, na kinakabahan sa biglang pagbabago ng tono ng ama. Nagkunwari lang ako, diretsong sagot ni Mang Isko. Tumayo siya at hinarap ang kanyang mga anak. Gusto ko lang malaman kung sinong anak ang bibisita sa akin sa oras na wala na akong silbi rito sa mundo. Gusto kong malaman kung sino ang magmamahal sa akin kahit hindi ko na kayo makilala. Natahimik ang buong paligid. Ang hangin ay tila naging mabigat. Tay, naging busy lang kami. Alam mo naman ang buhay sa Maynila. Pilit na pagdadahilan ni Alfred. Busy? Pag-uulit ni Mang Isko. Sa loob ng 6 na buwan na nagkukunwari akong ulyanin, ni isang tawag para itanong kung kumain na ako. Wala kayong ginawa. Ang tanging narinig ko sa inyo ay reklamo at pandidiri. Itinuro niya si Andrea na nakatayo lang sa isang sulok na kayuko. Ang batang ito, nawala akong kinalaman. Ang siyang nagpunas sa aking pawis. Siya ang nagdala sa akin sa klinika nang magkunwari akong nahihilo. Siya ang nagbigay sa akin ng huling barya para lang may maiuwi akong tinapay. Tay, huwag mo namang sabihing ipapantay mo kami sa pulubing yan. Buliyaw ni Althea. Ngumiti ng mapait si Mang Isko. Hindi ko kayo ipapantay sa kanya, Althea, dahil mas mataas siya sa inyo sa lahat ng aspeto. Lumingon si Mang Isko kay Atty. Santos. Attorney, pakibasa na ang huling testamento. Kinuha ng abogado ang isang dokumento at nagsimulang magbasa. Ako, si Francisco Isko de la Cruz, sa tamang pag-iisip, ay ipinapamana ang kabuuan ng aking 10 ektaryang lupain sa lalawigan ng Isabela. Kasama na ang lahat ng aking naipon sa bangko. Nanlaki ang mga mata ng 3 anak. 10 ektarya. Sa kasalukuyang presyo ng lupa, milyon-milyon ang halaga noon. Sa aking nag-iisang tagapagmana, patuloy ni Atty. Santos, na si Andrea Soliman. Ano? Sabay-sabay na sigaw ng 3. Natulala sila sa narinig. Hindi sila makapaniwala. Ang lupain na inaasahan nilang magpapadagdag sa kanilang kayamanan ay mapupunta sa isang batang namamalimos sa palengke. Lolo, hindi ko po maintindihan. Nanginginig na boses ni Andrea. Hindi ko po kailangan ng lupa. Gusto ko lang po na maging maayos po kayo. Hinawakan ni Mang Isko ang balikat ni Andrea. Alam ko, anak. Kaya nga sa iyo ko ito ibinibigay. Dahil alam kong gagamitin mo ito para makatulong din sa iba. Hindi gaya ng mga anak ko na ang tanging alam ay kumuha at hindi magbigay. Tay, hindi maaari. Idedemanda ka namin. Sigaw ni Alfred. Ang muka ay pula na sa galit. Ulyanin ka. Hindi valid ang dokumentong yan. Malamig na tumingin si Atty. Santos kay Alfred. Mawalang galang na po, Mr. Alfred. Bilang abogado ni Mang Isko, dinala ko siya sa 3 magkakaibang psychiatrist bago pirmahan ang dokumentong ito. Lahat sila ay nagpapatunay na siya ay 100% na nasa tamang pag-iisip. Walang korte ang makakapagpawalang bisa rito. Napasandal si Althea sa pader. Tila nawawalan ng malay. Si Benji naman ay napaupo sa sahig. Hawak ang kanyang ulo. Ang kasakiman na kanilang naramdaman ay nauwi sa isang malaking kabiguan. Lumabas na kayo!
Mahinahong sabi ni Mang Isko. Wala na kayong ama rito. Ang amang kilala nyo ay pumanaw na noong araw na tinalikuran nyo siya dahil lang sa akala nyo ay wala na siyang pakinabang. Tay, patawad. Subok ni Andrea na ngayon ay umiiyak na. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi sa panghihinayang sa nawalang mana. Huli na ang lahat, Althea, sabi ni Mang Isko habang nakatingin sa bintana. Ang pag-ibig ay hindi parang damit na isusuot mo lang kapag gusto mo nang hubarin, kapag ayaw mo na. Ang pag-ibig ay pananatili, lalo na sa oras ng kadiliman. Pilit na pinalabas ni Atty. Santos ang 3 anak. Naiwan sa loob ng dampa si Mang Isko at si Andrea. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito malungkot. Lolo, totoo po ba ito? Tanong ni Andrea habang hawak ang mga titulo. Totoo yan, Andrea. Gusto kong mag-aral ka. Gusto kong itayo mo ang pangarap mong bukid. At gusto ko ring doon na tayo tumira. Malayo sa ingay at dumi ng lungsod na to. Sagot ni Mang Isko. Makalipas ang 1 taon, ang 10 ektaryang lupain sa Isabela ay hindi na lamang damuhan. Ito ay naging isang masaganang bukirin ng mga prutas at gulay. Nagtayo rin si Andrea ng isang maliit na bahay ampunan para sa mga matatandang inabandona ng kanilang mga pamilya. Si Mang Isko, madalas siyang makitang nakaupo sa kawayang bangko sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Pinapanood ang mga matatandang tumatawa habang naglalaro ng dama. Wala na siyang kailangan pang itago. Wala na siyang kailangan pang magpanggap. Isang hapon habang binibigyan siya ni Andrea ng mainit na tsaa, nagtanong ang dalaga. Lolo, naalala niyo po ba ang pangalan ko? Ngumiti si Mang Isko. Ang kanyang mga mata ay puno ng kislap at ng kaligayahan. Siyempre naman, Andrea. Ikaw ang anak na hindi ko naging kadugo, pero nagturo sa akin na ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa apelyido, kundi sa tibay ng malasakit sa gitna ng pagkalimot. Sa malayo, ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng gininto ang kulay sa malawak na lupain. Isang patunay na sa huli, ang katapatan at busilak na puso ang palaging nagwawagi, habang ang kasakiman ay nag-iiwan lamang ng bakas ng pagsisisi sa gitna ng alikabok ng nakaraan. Ikaw, ano ang natutunan mo sa maikling storyang ito? Makiki-comment naman sa baba kung ano ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang nagtatapos ang aking istorya. At sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.